Mechanical engineer, ano? Nakapagtrabaho ko sa private companies dito lang sa Valenzuela. Since ang employment, talagang napakahirap. Tapos nung after 2 years, parang lagi ako nagkakasakit doon. Umuwi na ako. Ang bisyo kasi kadalasan hindi makakalimutan, no? Naninigarilyo ko at least minimum of 2 packs per day. Oh. Tapos hard drinker. Pagka nilapag mo sa mesa yung inumin, hindi mo titigil lang, hindi mo ubos. Kaya nagkaroon ako ng COPD, chronic obstruction pulmonary disease. Mas malala pa yun sa asthma. Yes. Kasi talagang doon ko naranasan na naka-oxygen ka na, tatakbo ka ng hospital. Ganun ang experience. Meron one instance nung nagaling ako sa construction site, pauwi ako. Naka-taxi, on travel pa uwi. Na-experience ko yung asthma, hindi ako makahinga. Mga almost 500 meters na nasa bahay. Kinausap ko yung driver, sabi ko sa hospital muna ako ihatid. Kasi hindi ko na kaya. Buti naman nakaabot sa hospital. Yung nasa kanang kamay ko, yung aking inhaler, almost zero na yung counter. Sa kaliwang kamay ko, rosary. Nakarating ako after 30 minutes sa hospital. Yung BP ko umabot ng 210 over 120. Ang sabi ng doktor sa akin, ilang minutes mo itong na-experience? Sabi niya, 30 minutes. Sabi niya, iba 5 minutes lang, wala na. Yes. Ang swerte naman, nakaabot ka. Hindi malakas ang loob mo. Na ICU ako, na-hospital ako for 9 days. 5 days ako nasa ICU. Ang total bill yung sa hospital, nasa more or less 200,000. Pero nung pag-uwi ko ng bahay, after nung hindi naman sabi na gumaling. Kundi kaakibat mo pa rin yung sa katampak na maintenance medicine. Kasi nandun pa rin yung sakit mo, hindi nawala. Na-relieve lang yung sickness mo. Tapos na-experience ko rin yung last year, March, karoon ako ng excessive na asthma wherein tingin ko hirap na hirap ako. At that time, yung natira sa oxygen ko maliit is almost 20%. Enough lang to travel mula sa bahay papuntang Manila East Medical Center. Pagdating ko ron, sinek up, later on, found out na positive ako ng COVID. Naging COVID positive ako. After 5 days, nakalabas ako ng hospital. Since mild lang siya, hindi na ako nawawala ng oxygen. Tuwing kilos ko sa bahay, konting kilos lang, kailangan nakakabit na yung oxygen. Hanggang sa nabinilan ako ng anak ko ng oxygen generator, wherein magdamag ako natutulog na may oxygen. Ganun kahirap yung na-experience ko. Maglalakad lang ako mula sa bahay, papunta sa labas, nahihilo na ako noon. Doon ko rin na-experience na yung vertigo. Akala ko kasi pag sinabing sakit lang ng ulo, okay lang. Pero pagka vertigo tumama sa'yo, naku po, parang akala mo may lindol na intensity 7. Saan ka humawak, umiikot yung paningin mo. Hirap na hirap ako. Yung BP ko, umabot ng 120 over 140, 180 over 140. Ang taas. Pero buo pa yung issue ko, nangingila ako ng katapress para bumaba. Humingi ako ng mga gamot, meron din akong gamot ng vertigo pero hindi enough. The following day, nung magpa-check up ako sa doktor, pinalabas din ako kasi okay naman yung mga result laboratories. Hindi ako content dun sa okay lang. May sa akin, na-introduce sa akin yung lifestyle products. Pero nabigyan ako noon, October. It was exactly October 25. 1 month na iniinom ko yung product. In 15 days, yung BP ko nag 120 over 80. Wow. Hindi ko na-experience yung ganong BP for several years. Kasi taon na ako may high blood. Ganun, na-experience ko 120 over 80, hindi ako makapaniwala. Tapos nag-normalize yung ganun. Tapos after 1 month, nag-sign up ako. Nakakabiyahe na ako papunta rito Palpalan. Wow! Tuloy-tuloy yung ginagamit ko. Pero ang gusto ko lang ma-improve kasi yung yung laboratory results. Since nung inatake ako nung asthma na yun na ICU ko, meron kasi since nahihirap ka huminga, nagpapump yung heart mo, nagkakaroon ka na ng heart enlargement.
Doon sa enlargement na yun, nirequestan ng doktor sa akin na magpa-angiogram ako. Eh, nung time na yun, ang angiogram is 80,000. Wala pa sa Manila East, dito pa sa Marikina Hospital. Ang angiogram is 80,000. Eh, paano pag na-trace na may bara? That's 80,000 per butas. Eh, paano kung tatlo yung butas na yun? Pwede 240 plus yung 80, 320. Ang laki. Eh, itong sensory kong ginagamit, kagaya nung kinukwento kanina, nila-explain ni Paul Kramer regarding dun sa Cardiolife. Totoo yun. 3 months kong ginagamit. October, November, December. End of January, nagpa-laboratory ako. Ang sabi ng doktor ko sa amin, pinilutan pa yung aking laboratory result. Eh, hindi mo na kailangan magpa-angiogram. Wow!